Isang mapagpalang araw muli sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Blessa. 35 taon, dalaga. Kasalukuyan po akong naninirahan dito sa Los Angeles, kaya't nasaksihan ko ang trahedyang hanggang ngayon ay nagaganap pa sa California. Kaya't hayaan ninyo nasisimulan ko ang aking kwento sa nakaraan sapagkat malaki ang aking paniniwala na ang naganap sa aking buhay ay malaki ang kinalaman sa kasalukuyan. Saan ka na naman ba galing? Tanong ng aking inang nag-aalala. Sa bahay ng kaibigan ko, saan pa? Medyo pabalang pang sagot ko. Tanghali pa lang nang umalis ka ng bahay anong oras na ba? Bakit ka na naman ba inabot ng ganitong oras, ha? Alam mo bang nag-aalala na ako sa'yo pag gabi na wala ka pa rin dito sa bahay? Inis, pero kontroladong paninita ng aking ina. Anong gagawin ko dito sa bahay? Ikukulong nyo. Para ano? Para magbilang ng kahon ng aso? Ganun ba? Katwiran ko pa. Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang, matuto ka namang umuwi ng maaga para hindi ako nag-aalala sa'yo. Alam mo naman ang panahon ngayon. Mapanganib na ang gumalagala pa sa daan, lalo na't dalaga ka na. Patuloy na pagpapaalala nito sa akin. Napaka-uwi nyo naman, Mama. Diyan lang naman sa kanto ang bahay ni na Iris eh. At isa pa, taga rito tayo, Mama. Kilalang kilala tayo. Dugtong ko pa. Kahit na taga rito tayo, anak. Paano kung may dayo dito at nakusunadahan ka? Aber, nag-aalala pa ring tinuran ng aking ina. Totoo namang kilalang kilala kami sa aming lugar. Doon kapwa ipinanganak ang aking mga magulang. Palibhasa't magkapit bahay lamang silang dalawa. At doon din po ako ipinanganak. Pakiramdam ko tuloy ay bahay ko ang buong barangay. Subalit, sobra pa rin nag-aalala ang aking ina sa tuwing late ako na umuwi ng bahay. Dahil siguro, nag-iisa akong anak. Kaya't labis ang pag-aalala at pag-iingat nito sa akin kung madilim na ay wala pa ako sa bahay. Isang gabi, tulad ng dati, ay ginabi ako ng uwi. Tahimik na ang kapaligiran. Mag-aalas 11 na yata ng gabi nang dumating kami sa bahay ni na Iris. Sa bahay kasi ng kaibigan kong si Iris, tumitigil ang tricycle at hindi pwedeng hindi ako papasok muna sa loob ng kanilang bahay. Parehong nasa abroad ang mga magulang nito, kaya mag-isa lamang siya sa kanilang bahay. At tulad ko, nagagawa rin nito ang kahit anumang maibigan nitong gawin. Kaya naipagpapatuloy namin ang wala na yatang katapusan naming kwentuhan. Nang maramdaman ko ang gutom, nagpaalam na akong umuwi dahil nahiya akong makikain sa ibang bahay. Agad namang pumayag si Iris. Palibhasa ay tulad ko, inaantok na rin ito. Malapit lang ang bahay namin sa bahay ni na Iris. Humigit kumulang ay 50 metro lamang ang distansya, kaya't wala akong takot na maglakad mag-isa. At nang gabi ngang yun, habang ako ay naglalakad, ay bigla na lamang may humatak sa aking braso. Sigaw ko. Subalit hanggang doon na lamang ang aking nagawa dahil bigla na lamang nagdilim ang aking paningin. Sinikmuraan ako ng lalaking hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakikilala. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari.
Sino kaya ang lalaking nakita kong nagtanggol kay Blessa? Ang naulinigan kong sinabi ng isa sa mga naruroon. Oo nga no, mabuti na lamang at iniligtas si Blessa ng lalaking yun. Sabi pa ng isa. At nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang aking ina na umiiyak sa aking tabi. Inay, nausal ko. At mula sa kanyang pagkakaupo, ay agad akong niyakap, sabay sabing, napakabuti talaga ng Panginoong Diyos at hindi kanya pinabayaan, anak. Sabi nito. At dahil sa pangyayaring yon, ay nagpasya ang aking ina na ipasok ako sa isang martial arts academy. Ano ho? Mag-aaral ako ng martial arts, Mama? Medyo nagulat kong tanong sa aking ina, subalit natutuwa ako. Dahil daw sa nangyari ay kailangan ko raw pumasok sa isang martial arts academy. Eh kung ganyan rin lang, na hindi mo na maalis yung pagiging lakwatsera mo, mabuti siguro na mag-aral ka ng martial arts para kahit papano ay hindi ako masyadong mag-alala sa iyo. Dagdag na sabi nito. Agad akong pumayag. Dahil bukod sa maipagtatanggol ko ang aking sarili, ay makakagala na nga ako, ay marami pa akong boys na makikilala. Agad kong hinikayat ang kaibigan kong si Irish. Kaya't dalawa kaming nag-aral ng martial arts sa bayan, na lalo namang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para gumala. At bago ko pala makalimutan, ay isa sa mga babaeng napasugod sa aming bahay nang gabing may nagtangkang masama sa akin ay ang aking ninang. Kaibigang matalik ng aking ina. Niyaya kami ng aking ina sa kanilang bahay-sambahan, subalit ang aking ina lamang ang nahikayat niyang dumalo sa kanilang tinatawag na bahay-sambahan. Palibhasa, madalas mapag-isa si Mama sa bahay, kaya't napadalas ang pagsama-sama nito sa kanyang kaibigan. Bagay na nagustuhan ko, dahil tulad ko ay ginagabi na rin ang aking ina. Nabawasan ang naririnig kong paninita. Madalas ay mas nauuna pa akong umuwi sa bahay. Naging aktibo kasi ang aking ina sa kanilang tinatawag na gawain o ang tinatawag nilang midweek service na ginaganap tuwing Miyerkules. Mayroon pa silang prayer meeting na ginaganap sa gabi ng Biyernes. Isang gabi, pagbukas ko ng pintuan ng bahay, ay bumungad sa akin ang inay na bihis na bihis. Ay ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, anak, na huwag kang magpapagabi. Ang litanya na naman ng aking ina na araw-araw nitong sinasabi ay memoryado ko na. Mama naman wala na ba akong ibang maririnig sa inyo kundi yan? Ano pang silbi ng pag-aaral ko ng martial arts kung lagi na lamang kayong nag-aalala? Muli ay katwiran ko. Anong magagawa ng kaalaman mo sa martial arts kung baril na ang nakatutok sa iyo? Ha? Balik tanong nito sa akin na hindi na maitago ang kanyang pagkainis. Mama naman Mama naman May ilang bahagi sa martial arts kung paano ko iiwasan ang bala ng baril. Giit ko pa. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Ang mabuti pa ay magpalit ka na ng damit at sumama ka sa akin. Pilit na pagkakalma sa sarili para siguro pumayag ako sa gusto niya. Ha? Bakit ho? Tanong ko pa. May gawain sa bahay-sambahan at napagkasunduan namin ng ninang mo na dadaanan niya tayo dito. Kaya palitan mo na yung damit mo para pagdating ng ninang mo aalis na lamang tayo. Utos ng aking ina. Gawain? Ano yun?
Usisa ko. Gawain para sa ating Diyos. Para yun sa pagpapakita ng pag-ibig natin sa puong may kapal. Paliwanag pa ng aking ina. Hindi ko man naintindihan ang sinabi ng aking ina, ay sumama na rin ako sa kanya dahil wala akong kasama sa bahay. At naisip ko ring makakagala na naman ako. Ganun pa man, ay nagpaiwan ako sa labas ng sambahay-sambahan para makapag-cellphone. Boring kasi sa loob ng bahay-sambahan. Ang tagal magturo ng pastor. Aantukin lamang ako sa loob, lalo na gabi. Isang buwan ang nakalipas mula nang mangyari ang masamang pagtatangka sa aking buhay nang sinabi sa akin ng aking ina ang, Blessa, magbihis ka at pupunta tayo sa travel agency. Tila wala sa loob na sinabi nito sa akin. Hanggat maari kasi, ay ayaw ng aking ina na manirahan sa Amerika. Wala kasi siyang kamag-anak doon. Ang ama ko na may madalas na wala sa bahay dahil US Navy ito. Lagi itong nasa barko. Pangarap halos ng maraming Pinoy ang makapag-abroad, lalo na't Amerika ang destinasyon. Travel agency? Pupunta na ba tayo sa Amerika, Mama? Excited na tanong ko. Hindi nga ako nagkamali ng hinala. Pupunta na nga kami sa Amerika. Matutupad na nga sa wakas ang pangarap ko na makapunta sa Amerika. Oo, ilalakad na natin ang travel documents para makasunod na tayo sa ama mo. Pagpapaliwanag nito. Yahoo! Makakarating na ako sa wakas sa Amerika! Sigaw ko pa. Natakot kasi ang papa mo nang malaman niya ang nangyari sa iyo ng isang buwan. Kaya pumayag na rin ako. Isa pa, baka sakaling tumino ka na kung makakasama mo na ang ama mo. Sabi nito. Naisip kasi ng aking ina na masyado na raw matigas ang ulo ko. At baka ang ama ko raw ang makakapagpatino sa akin. Tourist visa raw muna ang gagamitin naming visa para makaalis kami kaagad ng bansang Pilipinas. Mahigit 10 taon nang naninirahan at nagtatrabaho sa Amerika at dahil sa Amerika nagtatrabaho ang aking ama, ay hindi ko kailanman naramdaman ang kasalatan sa buhay. Idagdag pa na pareho akong mahal na mahal ng aking mga magulang. Palibhasa't, nag-iisa nila akong anak. Lahat ng gusto ko ay ibinibigay sa akin ng aking ama. Kaya siguro, hindi ako basta-basta napapasunod ng aking ina dahil mayroon akong ama na lahat ng gusto ko ay sinusunod. At dahil mahigit 10 taon nang naninirahan at nagtatrabaho ang aking ama, ay pwede na niya kaming ipitation ng aking ina. Subalit matatagalan pa raw, kaya napilitan itong kuhanin kami ng aking ina sa pamamagitan ng paggamit ng tourist visa. Hindi nga nagtagal, ay nakarating na kami ng aking ina sa Amerika. Excited ako. Bagong bansa, bagong kapaligiran, bagong mga kaibigan. Mahigit 20 anyos na ako nang lisanin namin ng mama ang Pilipinas. Kagad kong niyakap ang aking bagong mundo. Hindi ako nahirapan sa pagbabagong yon dahil gusto ko. Palibhasa, spoiled ako ng aking ama. Kontrahin man ng aking ina, ay kagustuhan ko pa rin ang nananaig sa bandang huli. Lahat ng hilingin ko sa kanya ay ibinibigay. At ang dating paminsang-minsang pangangatwiran sa aking ina ay naging madalas hanggang sa halos araw-araw ay nag-aaway na kami ng aking ina. At dahil likas akong pala kaibigan, agad akong nagkaroon ng mga kaibigan. Nakasabay ako sa kaugalian ng mga kabataan sa Amerika. Kung saan-saan kami nagpupunta.
Ang mga lugar na dati ay pinapangarap ko lamang ay aking napuntahan, tulad ng Hollywood, kung saan ay nakita ko ng personal ang mga hinahangaan kong mga actors na tulad ni na Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, si Keanu Reeves, maging ang aktres na si Angelina Jolie, at marami pang iba ay nakita ko ng personal. Hindi nagtagal ay naghanap ako ng trabaho. Naghanap ako ng trabaho hindi dahil sa nagigipit ako sa pera, kundi dahil halos lahat ng kaibigan ko ay nagtatrabaho. Nagpatulong ako sa kanila para makapasok sa fast food kung saan sila nagtatrabaho. Pinalad naman akong makapasok kaagad. Natuwa ako. Ayaw man ng mga magulang ko ang magtrabaho na ako dahil papag-aralin pa nila ako sa kolehiyo, ay ako pa rin ang nasunod. Dahil para sa akin, ay hindi ko na kailangan pang magtapos ng pag-aaral para mabuhay. Hindi sa pagmamayabang. Bukod sa aming malaking bahay na kasalukuyan naming tinitirhan, ay mayroon pa kaming 2 bahay na pinapaupa ng aking ama't ina. Kaya kahit mag-retire na siya sa trabaho, ay mabubuhay na kami ng maginhawa. Medyo malaki-laki nga naman ang pensyon ng aking ama. At hindi lamang kami aasa sa kanyang pensyon dahil 2 ang paupahan niyang bahay at malaki-laki na rin ang kanyang ipon. At bukod pa sa paupahang bahay, ay mayroon pang tinatanggap ang aking ama sa ilang mga kumpanya kung saan mayroon siyang share at buwanang nakakatanggap ito. Maliban dyan, ay nag-iisa akong anak na takabagmana ng lahat ng ari-arian at kayamanan ng aking mga magulang. Naisip ko lamang na pumasok sa trabaho para hindi ako mapag-iwanan sa grupo. Baka kasi kantsawan pa ako kung wala akong trabaho. Kaya para maging in ako sa kanilang mundo, ay naghanap nga ako ng trabaho. Bawal nga naman ang tamad sa Amerika. Wala ka bang day off sa trabaho ba? Tanong ng aking ina minsan. Abay, iisang bahay na nga ang tinitirhan natin pero bihira pa tayong magkita. Tila pagrireklamo nito. Mama naman eh. Ano naman bang kadramahan niyang sinasabi niyo? Hindi mo pa rin ba naiiwan ang ugali mong yan, mama? Tanong ko pa sa kanya. Hay! Ay, nako, ikaw ha? Tingnan mo nga yung klase ng pagkikipag-usap mo sa akin. Nagkatrabaho ka lang eh. Hindi mo na ako iginagalang. Sita nito sa akin. Mama naman eh. Tugon ko. Wala na tayo sa Pilipinas. Nasa Amerika na tayo. Katwiran ko pa. Wala na nga tayo sa Pilipinas, pero hindi pa rin nagbabago ang katotohanan ng anak kita na dapat kong protektahan at ingatan. Paliwanag nito. Wow ha? Ang OA nyo. Ako? Poprotektahan ninyo? Kanino? Sa mga kaibigan ko? Sa trabaho ko? Tila pang uuyam ko pa sa pag-aalala ng aking ina. Hindi mo maialis sa akin ang hindi mag-alala, anak. Banyaga ka sa lugar na ito. At ang mga kaibigan mo, hindi lang babae, kundi may mga lalaki pa pala. Giit nito. Mama naman eh, malaki na ako. Katwiran ko pa. Baka nakakalimutan mo ang nangyari sa'yo noon sa Pilipinas. Pwedeng-pwede pa rin maulit yun dito. Lalo na't estranghero ka dito. Paalala ng aking ina. Mama naman eh, para saan ba ang kaalaman ko sa martial arts kung hindi ko may pagtatanggol ang sarili ko? Kaya pwede ba? Tigilan nyo ng mga litanyang yan. Naalibadbaran na ako sa mga pinagsasabi ninyo eh. Giit ko pa.
Iniingatan lamang kita, anak. Katwiran pa dito. Kaya ko na ipagtanggol ang sarili ko, ma. Isa ako sa mga pinakamagaling na estudyante ng Martial Arts Academy noon. Pagpapaalala ko pa sa kanya. Yan lagi ang ipinagmamalaki mo. Ang kaalaman mo sa martial arts. Bakit? May pagtatanggol mo ba ang sarili mo kung pagkaisahan ka ng mga lalaking kasama mo na may mga hawak na barel? Galit na tanong sa akin ng aking ina. Natutulilin ang tenga ko. Paulit-ulit ninyong sinasabi yan. Mas mabuti pa siguro, alis na ako sa bahay na ito. Sabi ko sabay alis sa harapan ng aking ina, palabas ng bahay. Blessa! Blessa! Bumalik ka dito! Blessa! Yun lamang ang tanging nagawa ng aking ina. Ang tawagin aking pangalan dahil hindi ko na siya nilingon pa sa pagmamadali kong lisanin ang bahay na yun. Dumiretso ako sa bahay ng isa kong barkada dahil may mga boarders ang paupahang bahay namin. Masaya naman akong tinanggap ng aking barkada. Subalit isang araw ay nagulat ako nang tumambad sa akin ang aking ina. Oh, kumusta ka na? Kumakain ka ba sa tamang oras? Ha, anak? Unang tanong ng aking ina na hindi nakatiis na makipagtikisan sa akin. Yun ang una naming pagkikita ulit pagkatapos kong umalis ng bahay. Maraming dalang pagkain ng aking ina at iba pang mga kailangan ko. Natuwa ako dahil sa kabila ng pagbabaliwala ko sa aking ina, ay ramdam ko pa rin ang kanyang pagmamahal at kalinga. Anak, mabuti pa, magpaalam ka na sa kaibigan mo at magpasalamat ka na rin sa pagtanggap niya sa'yo dito. Sabi nito habang kinakain ko ang dala niyang pagkain. Ho! Nakanuot noo kong tugon. Napag-usapan na namin na kasi ng aking mama at papa na tumira sa paupahang bahay nila sa Los Angeles. Oo, doon ka na lamang tumira sa isa nating paupahan, sabi ng aking ina. Pinaalis nila ang mga nakatira doon para ako ang patirahin. Ramdam ko rin ang pagmamahal at pagkalinga ng aking mga magulang kahit matigas ang ulo ko. Nagkausap kaming masinsinan. Sinabi ko sa aking ina na gusto ko nang magsarili, hindi dahil ayaw ko na silang makasama ng aking ama, kundi gusto ko tulad ng ibang kabataan ay humihiwalay na sa kanilang mga magulang pag meron na silang 18 anyos na. Nagkaintindihan kami ng aking ina, kaya pareho kaming masaya. At bago ito umalis, ay may iniwan sa akin ang Biblia. Maituturing kong ulirang ina ang aking mga magulang. Hindi natinag ang pagmamahal nito sa akin sa kabila ng katigasan ng aking ulo. Nanatiling matatag ang aking ina, lalo na ang kanyang pananampalataya. At kung noon ay pumupunta lamang ito sa bahay-sambahan. Sa Amerika ay dinala na ng aking ina ang sambahan sa aming tahanan. Nasabi ko ito dahil minsang umuwi ako sa bahay ay nadaanan ko ang ilang mga kasamahan niya sa bahay-sambahan para mag-Bible study. Isang araw, habang abala akong nakikipag-usap sa isa sa mga barkada ko, ay napansin ko mula sa aking kinaupuan ang pagtakbo ng isa kong kapitbahay na tila takot na takot. Hanggang hindi lamang ang kapitbahay ko ang nakita kong tumatakbo na animoy may kinatatakutan. Hanggang ang isa ko pang kapitbahay ay basta na lamang pumasok sa bahay at pasigaw nitong sinabing, Blessa!
Lumabas ka ng bahay! Nasusunog na ang bahay mo! Nasyak ako. Hindi ako makagalaw ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas sa bahay na yon. Hindi ko alam kung ilang minuto akong natulala. Basta't ang alam ko, nakita ko na lamang na nilalamon na ng apoy ang maraming kabahayan kasama ang bahay kung saan ako nakatira. Nabigay pa sa akin ng aking mga magulang. Hindi ko alam kung paano ako nakaalis sa lugar na yun. Ang natatandaan ko ay nagising na lamang ako sa isang evacuation center na inilaan sa aming mga nabiktima ng sunog. Iyak ang naririnig ko dahil tulad ko, sila man ay nawalan ng bahay. Hindi nagtagal ay sinabihan kami na pwede na naming balikan ang aming mga bahay. Dali-dali kong nilisan ang evacuation center na yon para balikan ang lugar kung saan nakatayo ang bahay na bigay ng aking mga magulang. At habang binabagtas ng sasakyang inilaan para sa aming mga nabiktima ng sunog ang kalsada, pabalik sa aming lugar, ay nanghina ako. Ganoon na lamang ang aking panlulumo nang makita ko na naabo ang aking bahay. Noon ko napag-isip-isip na wala palang kwenta ang maraming bagay kung apoy na ang kalaban. Walang nagawa ang mga matatalinong tao. Walang nagawa ang limpak-limpak na pera ng mga bilyonarya ng mga sandaling yon. Hindi mautusan ng mga mayayamang tao ang kanilang pera at mga alahas para patayin ang mga naglalagablab na apoy. Walang naitulong ang internet o ang makabagong imbensyon tulad ng tinatawag nilang AI o Artificial Intelligence. Wala ring nagawa ang mga hinahangaan kong mga Hollywood actors na mga bida sa mga pelikula kung apoy na ang kalaban. Katahang isip lamang talaga ang pagiging bayani ni Superman. Nausal ko pa sa aking sarili. Nang hihinaman ako ay nilapitan ko pa rin ang lugar kung saan dati nakatirik ang aking bahay. Nilibot ko ang kabuuan ng dating magara kong bahay. Natupok lahat, walang natira kahit isa. Subalit gano'n na lamang ang aking gulat nang may mapansin akong isang bagay. Nasa kalagitnaan ng natupok na bahay ay ang Biblia na ibinigay pa ng aking ina. Hindi ko lubos maisip kung paanong hindi nasunog ang Bibliang yon, gayong gawa lamang ito sa papel. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Naisip kong nananaginip lamang ako, subalit bigla ko ring narinig ang tinig ng aking inang bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. "Ablesa!" Tawag nito sa akin. "Salamat naman at walang masamang nangyari sa iyo, anak." Sabi nito habang papalapit sa akin. At nang akma na akong yayakapin ng aking ina, nang mapansin nito ang hawak kong Biblia. "O anak, salamat naman. At dinala mo ang Biblia na ito nang lumabas ka ng bahay." Sabi nito. Na sinagot ko naman ng, "Mama, hindi ko nga ho alam eh. Hindi ko ho dinala ang Biblia na to." Tugon ko. "Ha?" Tanging sambit nito na hindi naintindihan ang aking sinabi. "Wala akong dala nang umalis ako ng bahay. At kaya ko lamang hawak ang Biblia na ito dahil kapupulot ko lamang ito sa sahig." "Ha? Ano?" Hindi makapaniwalang tanong nito na bakas sa mukha ang kalituhan at kasiyahan. Hindi na ako makaimik dahil ng mga sandaling yon ay panay katanungan ang nabuo sa aking isipan. Paanong hindi nasunog ang Biblia gayong naiwan ko ito sa loob ng bahay na natupok ng apoy? "Anak,
Isa itong pagpapatunay na mayroong Diyos na buhay na kayang protektahan ang kahit sino o ano. Mangiyak-ngiyak itong sinabi. Maalala mo pa ba kung paano ka rin niya iniligtas sa kamay ng isang masamang loob? Paalala nito sa akin. At tulad ng Bibliang ito na ibinigay ko sa iyo, ay iningatan din niya dahil alam niya na sa pamamagitan nito ay makikilala mo siya. Purihin ang Diyos na buhay, ang natutuwang nasambit ng aking. Kumusta? Basahin natin sa banal na kasulatan ang sinasabi tungkol sa matitigas ang ulo. Deuteronomy 10:16. Kaya nga maging masunurin kayo at huwag maging matigas ang inyong ulo. Hebreos 3:15 hanggang 18. Ito ang sinabi sa scriptures. Ngayon, pag narinig nyo ang boses ng Diyos, huwag na kayong magmatigas gaya ng mga ancestors nyo nung nagrebelde sila sa Diyos. Sino ba yung mga nagrebelde sa Diyos? Kahit narinig na nila ang boses niya, di ba yung lahat ng nilid ni Moses palabas sa Egypt? Mga awit 32:8-9. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa, na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. Kaya unawain natin ang banal na kasulatan. Ang Biblia ay buhay na salita ng Diyos. Isang banal na aklat na naglalaman ng mga salita ng Diyos. Kaya hindi ito nasunog sa malawakang wildfire na naganap sa LA. Dahil nasa banal na aklat ang mga katuruan, utos, kasaysayan, pangitain at liham ng mga nagsulat. At kapag nagbabasa ka ng Biblia, manalangin ka na sumaiyo ang banal na espiritu. Dahil kapag wala sa iyo ang banal na espiritu, mahirap mong maunawaan ang nakasulat sa banal na kasulatan. At hindi lang basta binabasa ang Biblia, kundi pinagninilayan ito at isinasabuhay. Ang salitang Biblia ay nanggaling sa salitang Latin at Griego na nangangahulugang libro. Isang angkop na pangalan dahil ang Biblia ay ang aklat para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Ito ang aklat na walang katulad at natatangi sa lahat ng aklat. Ang Biblia ay binubuo ng 66 na mga aklat. Kasama sa mga ito ang mga aklat ng kautusan, gaya ng Levitico at Deuteronomy. Ang aklat ng kasaysayan, gaya ng Isra. Mga aklat tulaan, gaya ng mga awit at mga ngaral. Mga aklat ng mga hula, gaya ng Isayas at Pahayag. Mga talambuhay, gaya ng Mateo at Juan. At mga personal na sulat, gaya ng Tito at Hebreo. May humigit kumulang sa 40 o 40 ang mga tao na manunulat ang nagkontribusyon sa Biblia na isinulat sa loob ng mahigit 1500 taon. Kabilang sa mga sumulat ng mga aklat na ito ay mga hari, mangingisda, pastor, saserdote, opisyal ng gobyerno, abogado, at manggagamot. Mula sa pagkakaibang estado at pagkakaibang mga tao, subalit may iisang tema ay nabuo ang aklat na magkakatugma mula umpisa hanggang wakas. Iba-iba man ang kalagayan o propesyon ng mga sumulat, ang pagkakaisa ng mga aklat ng Biblia ay sa kadahilanang ang talagang author nito ay ang Diyos mismo. 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng nakasulat sa scriptures ay galing sa hininga ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsusuway sa mali, pagtatama ng likong gawain, at pagbibigay ng guide para sa tamang pamumuhay. 2 Peter 1:21. Kasi walang prophecy na nanggaling sa kalooban lang ng tao. Nanggaling ito sa Diyos.
Ang Holy Spirit ang nag-guide sa mga tao para masabi nila ang mensahe ng Diyos. Ang Biblia ay nahahati sa dalawang testament, ang Old Testament at ang New Testament. Mababasa rin natin sa Old Testament ang pagkakatatag at pag-iingat ng Diyos sa bansang Israel. Sa New Testament naman ay mababasa natin ang mga sinalita ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ipinangakong darating. Tinupad ng ating Panginoong Hesukristo ang hula sa lumang tipan. Namatay siya, ipinako sa krus para sa ating kaligtasan at siya'y nabuhay namang muli. Ang ating Panginoong Hesus at sariling tagapagligtas ang pangunahing karakter sa Biblia. Ang buong aklat ay talagang patungkol sa Kanya. Hinulaan sa lumang tipan ang Kanyang pagdating. Inilalarawan sa bagong tipan ang Kanyang pagkatawang tao at ang Kanyang pagliligtas sa makasalanang mundo. Philippians 2:6 hanggang 11. Nasa Kanya ang nature ng pagiging Diyos. Pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. Instead, ginave up niya lahat ng meron siya at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang naging tao siya, naging humble siya at masunurin hanggang kamatayan. Oo, kahit hanggang mamatay siya sa krus. Dahil dito, nilagay siya ng Diyos sa pinakamataas na pwesto at binigay sa Kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Kaya sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At sasabihin ng lahat na si Jesus Christ ang Panginoon para mapupurihan ang Diyos Ama. Inilalarawan sa bagong tipan ang Kanyang pagkatawang tao at ang Kanyang gawain ng pagliligtas sa makasalanang mundo. Siya ang Diyos sa laman at ang Kanyang pagdating ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ang Diyos mismo ay naging tao upang bigyan tayo ng malinaw na larawan kung sino at ano ang Diyos. John 3:16. Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kanino mailalarawan ang Diyos? Siya ay si Jesus. Si Jesus ay Diyos sa anyo ng tao. John 1:14. Naging tao ang salita at kasama nating namuhay. Talagang mabait siya at totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nakita namin ang pagkadakila niya na tinanggap niya bilang nag-iisang anak ng Ama. John 14:9. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ang tagal niyo na akong kasama, Philip. Pero, di mo pa rin ako kilala. Kung nakita mo ako, nakita mo na rin ang Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita niyo sa amin ang Ama?" Si Jesus ang ipinangako ng Diyos na magmumula sa lahi ni Abraham at David. Ang siyang magsasakatuparan ng mga plano ng Diyos upang tubusin ang sangkatauhan at muling ibalik ang kanyang nilikha sa original nitong kalagayan. Buong katapatang tinapos ng ating Panginoong Hesus ang kanyang gawain. Siya'y namatay, ipinako sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at siya ay nabuhay namang muli ng ikatlong araw. Ang kamatayan ni Kristo ang basihan ng bagong kasunduan ng Diyos sa tao. Ang lahat ng sasampalataya kay Jesus ay maliligtas sa tiyak na kapahamakan at mabubuhay magpakailanman. Kapiling ang Diyos. After ng muling pagkabuhay ni Jesus, isinugo niya ang kanyang mga alagad na ipangalat sa lahat ng dako ang magandang balita. Ang tungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang kapangyarihan upang magligtas. Ang mga alagad ni Jesus ay nangalat sa lahat ng dako. Ang bagong tipan ay nagtapos sa hula tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus bilang isang hukom. Bilang isang hukom sa mga hindi sumasampalataya.
Kaya ang Biblia ay tinawag din na magandang balita. Ikaw na nakikinig ngayon, lagi mong isipin na nakatingin ang Diyos sa'yo. Hindi ka niya iiwan. Lagi mong isipin na naririnig ka ng Diyos. Tandaan mo na mahalaga ka sa Diyos. Inalay niya ang buhay niya para sa'yo. Alalahanin mo lagi ang ginawa niya sa krus para sa'yo. John 10:10. Dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, umatay, at manira. Dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat, yung buhay na masagana. Josue 1:8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay.